Today marks the culmination of our activity for this course, Construction Management. Throughout our course, we've been introduced in the world of construction industry. We've been trained to plan, execute, and manage a construction project. For this activity, we will be showcasing everything that we have learned and how we've applied it in our activity. On behalf of my group mates, I would like to thank and express my gratitude towards RSE and partners for doing this interview with us and letting us know more about their working project. Without further ado, let us now dive into the details of our interview along with our analysis for this activity. Good afternoon, ma'am. My name is Andre Francesca. I'm here with Lucy, and we would like to thank you for letting us interview po. Can you please introduce yourself po? What is your position and what is your roles and responsibilities in the company? Yes, I'm Criselda Cayabia. I am a project supervisor, and right now I am handling one of the project supervising. What are your roles and responsibilities po as a project supervisor? Yes, of course, as a project supervisor, ako yung gumagawa ng mga ako yung nagsusupervise sa mga kung ano yung ginagawa nila. At the same time, yung mga materials na kailangan nilang gamitin. So, yun, particularly yun ang mostly na ginagawa ko. Let's start off with the first question. As one of the members of the project or in the company, what do you think is more difficult to maintain in the whole site project? I think the manpower. Kasi make sure na always present ang mga tao sa project natin to avoid yung mga hindi nila magawa kaagad yung mga baho. So, I am particular sa mga manpower talaga ang tinitingnan ko palagi. Next question po. Sa team niyo po, what are the challenges na na-encounter niyo po during this or yung mga time na super crucial na what are the challenges in this kind of situation? And that Siyempre yung weather condition, importante yan kasi once na hindi maganda yung condition ng weather, so hindi nakakaroon ng tuloy-tuloy na trabaho project natin. At the same time, siyempre yung mga tao din kung minsan iba-iba din ang ugali nila. For example, yung mga iba pala absent, and then yung iba medyo kailangan mong bantayan every kilos na ginagawa nila para yung daloy ng ating project is dire-diretso. sa construction, ma'am, may mga weather condition, may mga clients concern, may mga holidays. Paano niyo po na ma-manage yung those kind of sudden occurrences? Tsaka paano niyo po siya na-in-line with the scheduling, knowing na yung scheduling po is one of the important factors sa construction? Yes, when it comes to weather condition kasi, actually naka-monitor ako sa updates ng weather kasi every time na medyo hindi maganda ang condition ng ating so ina-update o tinatawagan ko na yung mga tao para at least alam na nila kung ano ang i-start natin or kumbaga hindi natin itutuloy ito. Kumbaga laging naka-monitor ako sa weather conditions talaga. Ma'am, next question. As one of the members po, may instances po ba na kayo yung sumasalo ng work ng co-worker niyo po na hindi naman po related sa roles and responsibility? Ano po yung nagagawa niyo? Yes, for example, yung mga pag-order ng mga materyales. Kuminsan ako ang gumagawa pagpa-follow up sa mga suppliers, paano nila i-deliver sa site. So usually yun ang isa sa mga ginagawa ko. Next question po, sa whole experience niyo po sa working environment, nakaramdam po ba kayo ng discomfort, mga bad experiences?
Syempre, hindi mo maiwasan yan, lalo na pag nasa site ka. So, syempre, yun nga, yung condition ng panahon. Syempre, kuminsan may mainit na panahon, mayroon din medyo malamig. Pero usually kasi dito sa Pilipinas, di ba, sobrang init. So, yun ang isa sa pinaka-concern natin as a project supervisor. At the same time, yun nga, yung ugali ng mga tao, kuminsan, dapat kailangan marunong ka rin makibagay sa kanila kasi hindi naman as a project supervisor, ikaw din palagi ang tama. So, kailangan iniintindi mo rin kung ano yung pakiramdam ng mga tao. Kasi kailangan nagiging ano ka rin, hindi porket ikaw ay leader, ikaw na ang kailangan din intindihin mo kung ano yung sitwasyon nila, kung ano yung pakiramdam nila. One by one kayong nagtutulungan. For the next question po, what do you think po yung problem kung bakit hindi po ma-reach yung certain expectation po sa project? Unang-una manpower, kasi may mga tao na pala absent, yung mga iba is different idea, tapos bigla-biglang nawawala yung isang tao mo, then may papalit na iba, may sarili rin siyang so kuminsan nagkakaroon kayo ng conflict sa bawat knowledge o idea bawat isa sa inyong So, pag ganun kasi, nakakaroon tuloy ng hindi mo maiwasan na yung project mo is medyo madi-delay o mali yung gawa, ganun lang. Kaya hindi nagiging yung project. Kuminsan hindi siya as in sakto. Ano nyo po yung na-handle yung mga problems na? Kailangan mo palagi silang kausapin. Siguro magkakaroon kayo ng every week na meeting para pag-usapan nyo kung ano yung nangyayari sa project, kung ano ang mas makabubuti pa. Kailangan nagkakasundo kayo din. Meron po bang instances po na na-encounter nyo po kung saan yung stakeholders po ay nag-disagree or they fail to compensate? Nobody is perfect naman sa atin, di ba? Nagkakaroon din tayo ng mga pagkakamali kung minsan. Meron ding mga disagree yung mga nagpagawa sa'yo. Continue lang to learn at tapos kausapin mo sila. Then, don't stop learning talaga para at least yung ginagawa mo is mas lalong gumanda. So, paano nyo naman po na-maintain connection stakeholders or sa investors? Kailangan connection pa rin kayo sa bawat isa. Kailangan mo silang i-follow up mo yung projects mo, kung ano ang nangyari o okay ba yung projects mo. So, lagi mo lang silang nakakonect pa rin sa kanya kahit tapos na yung project mo sa kanila. Last question. Yung sa company nyo po, paano nyo po na-maintain naman po yung good connection sa client? Parang ganun pa rin. Yung is maging ka lang, open ka sa kanila, continue na kailangan hindi magkakat yung connection mo sa kanila. Try mo pa rin yung best mo para makausap sila. I-monitor mo pa rin kahit natapos na yung project mo. Follow up lang po regarding sa last question. Sa tingin nyo po, ano yung lacking in terms of the company or the manpower itself? Kailangan leverage your company, at the same time leverage yourself. Mas lalo gumanda ang pag-perform mo ng isang project. Okay, ma'am. Pinakalasa po, what is your advice for architecture students that will graduate, that will take the path po as your student course sa construction management, project management? Ano po yung pwede nyo pong i-advise sa mga students na gusto pong mag-take up yung mga what you're doing right now? Well, architecture kasi is 4 years, 5 years. Ang maipapayo ko lang, kahit natapos mo pa rin yung degree mo, nandun pa rin yung love mo sa ginagawa. Kailangan passion pa rin. Magampanan mo buong buo yung project na lagi mong isipin na tayo ay hindi ang after lang tayo sa pera. Pero kumbaga, meron tayong legacy na panghahawakan just in case kahit na ilang generation na ang dumaan, andun pa rin yung legacy na nakikita tayo doon sa project na yun. Ipakita natin sa mga kliyente natin na maging open lang tayo sa kanila kung ano yung gusto natin iparating din sa kanila. Mahal natin ang trabaho natin. Okay po. Thank you po pa. Thank you po for lending us your time. Salamat.
As we come to the end of our interview with the construction manager, let's take a moment to appreciate their expertise and insights. Their role in bringing projects to life is invaluable and we're grateful for the work they do. Thanks for tuning in. We'll see you next time.